العالمين والعاقبة للمتقين وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. كما قلت لكم في هذا اليوم سندرس كتاب الزكاة. كتاب الزكاة. طيب. ندرسه في يوم الأحد خاصة. طيب. آه tulad ng sinabi ko sa inyo na ang pag-aralan natin sa araw ng Ahad, araw ng Linggo, ay ang Kitabuz Zaka. So, hinihiling ko sa inyo na mag-download ng kitab na Ar-Rawdul Murbi'. Kitab Ar-Rawd. Ang kunin ninyo o ang i-download ninyo ay yung ah, Isra'ul Mutun. Yung taba ng Isra'ul Mutun, sapagkat yun ang ginagamit natin at yun din ang ipinag-utos ng idara na gamitin natin sa ating pag-aaral. So alhamdulillah, isa ito sa magandang kitab na kung saan inarrange ito, nagbigay ng arrangement ng kitab na ito, sapagkat ang kitab na ito ay isa sa mga mahirap na basahin na kitab, sapagkat ang ginamit na loga, karamihan dito ay naaayon sa loga na ginamit sa kitab Ar-Rawdah. Yung Rawdatun Nadir, tungkol naman yun sa usulul fiqh. Kaya kabilang ito sa mahirap na kitab na mahirap basahin kung wala kang guro, sapagkat mga garib ang kadalasan na ginagamit nito na loga. Tayyib. Every Yawmul Ahad, so ito ang pag-aaralan natin tungkol sa Kitabuz Zaka hanggang sa matapos natin ito. Tayyib. Awwalu ma sanadrusuhu ta'rif az-zakah, ta'rifuz zakah lugatan wastilahan. So lahat kayo ay maaring alam ninyo ang kahulugan ng zakah. Alam ninyo ang definition ng zakah mula sa lugha hanggang sa definition nito mula sa istilah ng mga ulama. Ngunit ang mga eskolar ay magkakaiba sila ng istilah. Nakadepende ito sa kung ano ang tinutukoy nila o kung ano ang ibinibigay nilang kahulugan ng zakah. Tayyib. So, ito, sinabi ni Muallif, rahimahullahu ta'ala, uh, Kitabuz Zakah, lugatan, an-nama wa ziyada. So, ito ang sinabi ni Muallif, rahimahullahu ta'ala, Kitabuz Zakah. Tayyib. Lugatan, ang ibig sabihin nito sa lugha ay annama wa ziyada. Annama wa ziyada. Ibig sabihin ng annama ay paglago at pag-unlad. Pag-unlad at saka paglago. So marami ang definition ng marami ang kahulugan ng annama. Paglago at saka pag-unlad o pagdadagdag. So yun. Yuqalu zaka az-zar'u idha nama wa zada. So maaring sabihin na zaka az-zar'. Ibig sabihin nito ay idha nama wa zada, kapag ito ay umunlad o ito ay naglago. So yun ang ibig sabihin nito. Pwede mong sabihin, maaari mong sabihin na zaka az-zara'. So ibig sabihin naglago ang pananim. So yun ang ibig sabihin nito. Wa tutlaqu 'ala al-madhi wat tathhir was salah. Ang zaka ay itinatawag din ito sa papuri at pagdadalisay at pag-aayos. So yun, papuri, pagdadalisay at pag-aayos. Tayo. So wasummiya al-makhraju
zakatan li'annahu yazidu fil makhraj minhu wa yuqihi al-afat. So, tinawag na zaka ang inilalabas na pera mula doon sa mula doon sa kayamanan li'annahu yazidu fil makhraj minhu, dahil ito ay nagdadagdag sa kung ano ang binawas doon o inilabas doon, wa yuqihi al-afat, at ito ay inilalayo mula sa mga kapahamakan. Inilalayo mula sa mga kapahamakan. Tayyib. Wa fi syara', ito ang definition ng zaka sa syara'. So ang ibig sabihin ng zaka sa syara', haqqun wajib fi malin khas li ta'ifatin makhsusa fi waqtin makhsus. Ibig sabihin ng zaka sa syara' ay ito ay obligadong karapatan obligadong karapatan hinggil sa natatanging kayamanan li ta'ifatin makhsusa, para sa grupong para sa natatanging grupo fi waqtin makhsus, at sa oras ng nakatakda o sa nakatakdang oras. So yun ang definition ng zaka. So sinabi nito na haqqun wajib sapagkat ang zaka ay wajib. Sinabi ni muallif na haqqun wajib, ito ay karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ito ay ipinag-utos ni Allah. Karapatan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magbigay ng zaka. Kaya sinabi dito na haqqun wajib, obligadong karapatan. Dahil may mga obligadong may mga karapatan na hindi obligado. May mga karapatan na hindi obligado tulad ng akika, madadaanan din natin ito. Ang akika ay karapatan ngunit hindi obligado. Tayyib. Kaya sinabi dito na haqqun wajib sapagkat ang pagbibigay ng zaka ay isa itong obligadong karapatan hinggil sa kayamanan o hinggil sa natatanging kayamanan. So, bakit sinabi dito na malin khas? Sinabi dito na malin khas, natatanging kayamanan, sapagkat hindi lahat ng kayamanan ay kinakailangan kunan ng zaka. Hindi lahat ng kayamanan ay kinakailangan kunan ng zaka, sapagkat ang mga kayamanan na kinakailangan kunan ng zaka ay natatangi ito. Ito ay nabanggit mula sa Quran, nabanggit mula sa Sunnah ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, at ito ay maaring mapag-aralan natin sa susunod na araw. Li ta'ifatin makhsusa, para sa natatanging grupo. Sinabi ni muallif rahimahullahu ta'ala na para sa natatanging grupo sapagkat hindi lahat ng tao ay kinakailangan bigyan ng zaka, sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbanggit sa mga taong kinakailangan bigyan ng zaka. Hindi lahat ng tao ay may karapatan na kumuha ng zaka, sapagkat may mga taong hindi nila kailangan ito, at may mga tao rin na hindi kailangan bigyan ng zaka sapagkat yun ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fi waqtin makhsus, sa oras o sa nakatakdang oras, sapagkat ang pagbibigay ng zaka ay may natatanging oras nito. So hindi lahat ng oras ay maaring magbigay ng zaka, sapagkat ang pagbibigay ng zaka ay may mga kondisyon. May mga kondisyon o mga oras upang magbigay ng zaka. Tayyib. Wa tajibu zakatu fi sa'imati bahimatil an'am wal kharij min al-ard wal asmani wa urud at-tijara wa ya'ti tafsiluha. So pagkatapos nito ay binanggit ni muallif rahimahullahu ta'ala kung anong mga kayamanan ang kinakailangan kunan ng zaka. So ang sinabi ni muallif rahimahullahu ta'ala, tajibu zakatu fi sa'imati bahimatil an'am. So sinabi ni muallif na obligadong kunan ng zaka ang mga hayop, mga natatanging hayop
na ito ay inaalagaan. Ang bahimatul an'am ay inaalagaan. Ang tinatawag na bahimatul an'am ay mula sa al-ibil, kamilyo, kasama rin ang bakara, kasama ang baka, kasama rin ang jamus, sapagkat magkaparehas ang baka at kalabaw, at kasama rin doon ang kambing, ang kambing at saka tupa. So yun ang tinatawag na bahimatul an'am. Yun ang tinatawag na bahimatul an'am. Tayyib. So hindi kasama sa bahimatul an'am ang kabayo, sapagkat hindi ito nabanggit sa mga bahimatul an'am. Wal kharij min al ard. Ganon din ang mga nakukuha mula sa kalupaan, maging ito ay kayamanan, maging ito ay galing sa mining, tulad ng mga ginto o iba pang nakukuha sa ilalim ng lupa. Wal asman, ganon din ang asman. Ibig sabihin ng asman ay ang mga kayamanan. Tulad ng pera, yun ang asman. Ang tinatawag na pera ay asman. Ang tinatawag na asman ay kabilang dito ang pera, kabilang doon ang ginto, kabilang din doon ang pilak. Yun ang asman. Tahib. Wa urud at tijara. Ganon din ang mga puhunan ng paninda. Kung ikaw ay mangangalakal, halimbawa, kapag ikaw ay mangangalakal, yung puhunan ng yung pangangalakal ay kinakailangan kunan ng zakah. Sa sayati, tafsiluha. So, madadaanan din natin ang tafsil detail ng pagbibigay ng zakah. Tayo. So, pagkatapos banggitin ni Muallif rahimahullahu ta'ala ang mga kayamanan na kinakailangan kunan ng zakah, wajib na kunan ng zakah, ay pumasok na naman si Muallif rahimahullahu ta'ala sa mga kondisyon ng pagbibigay ng zakah. Kondisyon para sa isang tao upang maging obligado sa kanya ang pagbibigay ng zakah. So, ibig sabihin ito, kapag na-failure ang surot, mga kondisyon na ito, ay hindi obligado para sa isang tao na magbigay ng zakah, sapagkat hindi siya kabilang sa mga taong obligado sa kanya ang pagbibigay ng zakah. Ahaduha hurriyah. Ito ang unang kondisyon ng pagbibigay ng zakah. Unang kondisyon ay hurriyah, ang pagiging malayang tao ng isang tao. So, halimbawa, kung ikaw ay magbibigay ng zakah, kinakailangan ikaw ay maging malayang tao. Kung ikaw ay isang alipin o isang bihag, hindi obligado sa iyo ang pagbibigay ng zakatul fitr, pagbibigay ng zakat, sapagkat ikaw mismo at ang iyong mga kayamanan ay pagmamay-ari ng taong nagmamay-ari sa iyo. Kaya hindi obligado sa iyo na magbigay ng zakah. Fala tajibu ala abdin. So ito ang kasalungat ng hurriyah, ang pagiging alipin. So ang taong alipin ay hindi obligado sa kanya ang pagbibigay ng zakah, li'annahu la mala lahu, sapagkat ang alipin ay walang kayamanan. Wala ala mukatib, hindi rin obligado sa isang taong mukatib. Ang taong mukatib, ibig sabihin ng mukatib ay yun yung taong alipin tapos nakipagsundo sa kanyang sa nagmamay-ari sa kanya, nakipagsundo sa kanyang sayyid na siya ay mag-aahon sa kanyang sarili upang maging malayang tao, at yun ay ibinibigay ang kabayaran ng kanyang sarili na buwan-buwan o sa mga panahong nakatakda, li'annahu abd, sapagkat ang mukatib ay pararing siyang alipin. Wa milkuhu ghairu tam, at ang kanyang pagmamay-ari ay hindi buo. Hindi buo ang kanyang pagmamay-ari. Tayyib. Wa tajibu ala muba'ad
biqadri hurriyati. So wajib na magbigay ng zakah ang muba'ab. Ang ibig sabihin ng muba'ab ay ang kalahati sa kanya ay malayang tao at ang kalahati sa kanya ay alipin. So wajib din sa kanya na magbigay ng zakah kung mayroon siyang kayamanan at nasa kanya ang mga kondisyon upang maging obligado sa kanya ang pagbibigay ng zakah. Tayyib? So, yun. Ang pangalawang kondisyon ng pagbibigay ng zakah ay Islam, ang pagiging Muslim ng isang tao. So, ibig sabihin, ang hindi Muslim, kahit gaano siya kayaman, hindi obligado sa kanya ang pagbibigay ng zakah sapagkat hindi siya Muslim. Fala tajibu ala kafir, hindi magiging wajib ang zakat sa kafir, asli o murtad. Maging siya ay original na kafir o siya ay murtad, yung lumabas o lumihis sa Islam, fala yaqdiha idha aslama. Kapag siya ay yumakap sa Islam, ay wala siyang babayaran na zaka sa panahon ng kanyang pagiging kafir. Ibig sabihin, sa oras ng kanyang pagyakap sa Islam, doon magsisimula sa pagbibilang ng kanyang haul upang makapagbigay ng zaka kung siya ay mayaman, kung siya ay may mga kayamanan. Tahib. Pangatlong kondisyon, milku nisab. Magkaroon siya ng nisab, magkaroon ng kayamanan na umabot ng nisab. Walaw li sagirin, kahit ito ay maliit lamang. Maliit lamang ang kanyang kayamanan. Aw majnu walaw li sagirin, kahit sa isang bata. Iyon ang ibig sabihin ng sagir. Ibig sabihin ng sagir ay bata. Hindi siya matanda, hindi siya binata, pero bata siya tapos mayroon siyang kayamanan. So yun, walaw li sagirin aw majnun, kahit siya ay majnun, kahit siya ay baliw, li umumil akhbar, sapagkat general ang nabanggit sa mga hadith at mga pahayag ng mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Fa in naqasa anhu fala zakah, kapag nabawasan ang nisab ng kanyang pera, ay hindi obligado sa kanya ang pagbibigay ng zakah. Tayyib. So, ang tungkol naman sa halaga ng nisab, so inshallah matatalakay din natin ito sa kanyang natatanging paksa, inshallah. So, tatalakayin din natin ang nisab ng lahat ng kayamanan at yung kung ano ang dapat natin sundin doon sa mga sukat na itinuro sa atin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung doon natin isusukat sa ginto o doon natin isusukat sa pelak. Tayyib, illa rikaz. So illa ar-rikaz, maliban lamang sa rikaz. Ang rikaz, ito yung mga galing sa lupa. So yun yung mga galing sa lupa na kung saan hindi na kailangan tingnan pa ang nisab. Halimbawa tulad ng mga inilibing ng mga naunang sambayanan. So kapag may nakatagpo ng mga ganyan, so automatic na magbibigay siya ng zakah ng khumus, yung ikalimang bahagi ng kayamanan na yun. Tayyib. Warabi', at ang pang-apat na kondisyon ng pagbibigay ng zakah ay istiqraruhu, ay tamamul milk fil jumla. Ibig sabihin ay nasa kanyang pagmamay-ari fil jumla. Fala zakata fi dainin al-kitaba li'adam istiqrarihi. So walang zakah ang dain al-kitaba. Tayyib. Ang hindi mustaqir, hindi mananatili na kayamanan ay walang zakah. Tayyib, walang zakah ang hindi mananatili o hindi buo
ang pagmamay-ari ng isang tao. Tayyib. Tayyib. Kumbaga, Sheikh, yung passive income, kumbaga nagkaka-income ka na tuloy-tuloy, tapos paikot-ikot lang yung business, yung mal mo. Ayun ang yun ang tinutukoy diyan sa Dainul Kitaba. Halimbawa, yun yung niro-ruling mo. So Naam, yun. Sheikh. Ayun na, Sheikh. So Mapamod yun. siya. Kasi Dainul Kitaba, ibig sabihin kapag nakuha mo yung pera, nagbabayad ka ng utang dahil yung stock mo ay utang. Yun ang ibig sabihin ng Dainul Kitaba. Hanggat hindi lubos na pagmamay-ari ng isang tao ay hindi obligado sa kanya. Ngunit li'adam istiqrarihi, dahil ito ay hindi mananatili sa kanya. So tulad ng halimbawa, kumukuha ka ng stock, tapos yung stock na kinuha mo ay utang yon. So kapag nakapagbinta ka, binabayaran mo yung utang mo. So yun ang tinutukoy dyan na Dainul Kitaba. Li'annahu yamliku ta'jiza nafsi. So ibig sabihin ay maaaring maging mahina ang kanyang sarili o magdudulot sa kanya ng pagiging mahina. So yun ang tinutukoy dyan na Dainul Kitaba. Tayyib. Wal khamis, at ang panglimang kondisyon ng pagbibigay ng zaka, madiyul haul. Ibig sabihin ay abutan ng isang taon. Abutan ng isang taon. Halimbawa, ngayon nakakuha ka ng 100,000 na pera. So hindi sa orasyon, hindi obligado sa orasyon na magbigay ng zaka, sapagkat kinakailangan hintayin pa na umabot 'yun ng isang taon, sapagkat yun ang utos ni Allah at yun din ang utos ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa pahayag ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ayon sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, la zakata fi malin hatta yahul alaihi al-haul. So walang karapatang zaka, walang obligadong zaka sa kayamanan hanggat hindi ito abutan ng isang taon. Tayyib. Warifkan bi al-malik liyatakamala an-nama fayuwasi minhu wa yu'fa fihi nisfi yawmin. Warifkan bil malik. So ibig sabihin nito ay pag-abot ng isang taon ay nandoon pa rin sa kanya. So nasa kanya pa rin ang kayamanan na yan. So upang halimbawa abutan sa kanya ng isang taon, ay doon niya makikita kung yun ba ay mapapalago niya ang kanyang kayamanan o mananatili pa rin sa kanya ang kanyang kayamanan. So yun ang tinutukoy diyan. So yun ang tinutukoy diyan. Fi ghairi al-mu'ashshar ay al-hubub was-simar, maliban lamang sa mga mu'ashshar. Ibig sabihin ng mu'ashshar ay yung mga pananim, yung mga bunga ng pananim, at yung hubub, yung mga ano ba yun, yung hubub, yung sa ilalim ng lupa, tulad ng kamuting kahoy, tulad ng ubi, yon. Tayyib. Dahil kung pananim yung mga bunga. Pero hindi lahat ng bunga ay kinakailangan kunan ng zaka. So ang mga bunga na kinakailangan kunan ng zaka ay yung ginagamitan ng ginagamitan ng ano ba yung salof, ginagamitan ng salof, ginagamitan ng kilo, at pwedeng itago sa mahabang panahon, tulad ng bigas, tulad ng mais, tulad ng munggo. Mga bagay na yan na maaaring itago sa matagal na panahon, at ginagamit din dyan ang salop at kilo kapag yun ay binibilang. Tayyib.
Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa atu haqqahu yawma hasadi, ibigay ninyo ang karapatan doon sa mga pananim sa araw ng pag-ani nito. Kapag inani, kung ano ang naani mo, kapag ito ay umabot ng nisab, so hindi na kailangan maghintay ng isang taon sapagkat sa oras mismo ng pag-ani ng pananim ay kinakailangan ibigay ang zakat nito. Wakada al-ma'adin warrikaz wal-asal kiyasan alayhima, ganon din ang ma'adin. Yung mga ma'adin, yun yung mga nasa ilalim ng lupa, ganon din ang rikaz, mga kayamanan yon na nakukuha sa ilalim ng lupa, ganon din din ang asal, ang pulot pukyutan, kiyasan alayhima. Ibig sabihin sa oras ng pag-ani o pagkuha ng isang tao ng ma'adin at rikaz at asal, sa oras na yun ay kukunan ng zakah. Tayyib. فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. Kapag ang isang tao ay nakakuha ng benepisyo, nakakuha ng kayamanan sa pamagitan ng mana, ipinamana sa kanya, aw hiba o ipinamigay sa kanya, wa nahwihima at iba pang uri ng pagkakuha ng kayamanan, so walang obligadong zakah, walang obligadong zakah ito hanggat hindi ito abutan ng isang taon. Illa natajas saima wa ribah at-tijarah walau lam yablug an-nataj aw ar-ribah walau lam yablug an-nataj aw ar-ribah nisaban fa inna hawlahuma hawlu aslihima. Tayyib, maliban lamang sa benepisyo o yung bunga ng mga hayop. Halimbawa, nanganak ang hayop hanggang sa dumami, at yung nakuhang yung ribah. Nakalimutan ko yung Tagalog ng ribah. Yung nakuha mong benepisyo sa binibenta mo. Tayyib. So Kita. kita. Ayun. Mumtaz. Tayyib. Yung kita ng yung pangangalakal, walau lam yablog. Hindi na kailangan tingnan pa ang kita na nakuha mo sa yung pangangalakal kung ito ay umabot ng nisab. So hindi na kailangan yun. O ito ay umabot ng haul, umabot ng isang taon. Ganon din ang mga anak ng mga hayop. Tulad ng kalabaw, halimbawa, nanganak siya at hindi umabot ng isang taon at hindi rin umabot ng nisab. So, hindi na kailangan tingnan pa yun. Kundi ang tinitingnan ay ang asal. Ang asal, ibig sabihin ay ang mga nanay ng kalabaw, yung mga asal, so kasama na doon ang kanilang mga anak. So, kung lahat ng yon ay umabot ng nisab, at abutan ng isang taon mula doon sa pagkakuha ng original na hayop o yung unang hayop na kinuha ng isang tao, ay kukunan ng zakah kapag ito ay umabot ng nisab kasama ang mga anak nito, umabot ng isang taon, kinakailangan kunan ng zakah. Tayyib, wa ribah at-tijara, ganun din ang kita sa pangangalakal. So, halimbawa, hindi na kailangan tingnan pa ang kita na nakuha mo doon sa yung pangangalakal. Halimbawa, ang nakuha mong kita sa isang taon, halimbawa ay 30,000 lang. So, maaari kang kinakailangan pa rin magbigay ka ng zakah sapagkat yun ay bibilangin kasama ang puhunan ng iyong pangangalakal. Puhunan at ang kita na nakuha mo sa iyong pangangalakal. Walau lam yablog, kahit hindi umabot ng nisab o isang taon ang nakuha mong kita doon sa pangangalakal mo, sapagkat ang tinitingnan ng nisab ay ang iyong puhunan. An-nataj aw ribah. So yun ang paliwanag natin
sa mas'ala na ito. Tayyib, fayajibu dammuhuma ila ma indahu in kana nisaban, kinakailangan tipunin ng isang tao ang puhunan ng kanyang kayamanan at ang kita na kanyang nakuha doon sa kanyang pangangalakal in kana nisaban, kapag ito ay umabot ng nisab ay kinakailangan kunan ng zakah, ibigay ang zakah nito dahil sa pahayag ni Umar radiyallahu ta'ala anhu, i'tadda alaihim bisakhlati wala ta'khudha minhum, rawahu Malik, wa liqawli Ali radiyallahu anhum udda alaihim as-sighara wal kibar. So ibig sabihin ay yun yung pagbilang ng kayamanan, bisukhla wala ta'khudha minhum. Ibig sabihin ay yung kasama yung puhunan, yung asal ng kayamanan at yung kita na nakukuha ng tao doon sa kanyang kayamanan. So yun ang dalil na hindi na kailangan tingnan o hintayin ang pag-abot ng isang taon ng kita sa pangangalakal. Tayyib. Falaw matat wahidatun min al-ammat فنتجت شخلة انقطع بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت. So, kapag namatay ang isa sa mga asal, so halimbawa, ang hayop, nakakuha ka ngayon ng 5 baka, tapos yung 5 baka na yon ay nanganak yung 5 baka. Tayyib. Yung 2 baka na nakuha mo ay namatay yung 2 nanay ng baka. Tayyib. So, hindi na wajib doon ang pagbibigay ng zakah sapagkat ang asal ay namatay. Inqata'a bi khilafi ma law nutijat summa matat. So, yun. Yun ang tinutukoy dyan. Tayyib. Ibig sabihin ng sakhla ay yung haul ay naputol na. Inqata'al haul. Sakhla. Inqata'al haul. So ibig sabihin ay magsisimula ka doon sa oras na yon. Dahil ang bilang ng original ng iyong hayop ay naputol na dahil namatay yung 2 hayop na yung pagmamay-ari. Tayyib. Wa illa yakunil aslu nisaban fa hawlul jami' min kamalihi nisaban falaw malaka 35 syatan fa nutijat shay'an fa shay'an fa hawluha min hina yablughu 40. So wa illa yakunil aslu nisaban fa hawlul jami' min kamalihi nisaban. So ibig sabihin nito ay halimbawa, so ito nagbigay ng halimbawa para maintindihan natin. Halimbawa, ikaw, ang nisab ng kambing o topa ay 40 kambing. 40 kambing ang nisab, 40 kambing. So tapos ang yung kambing ay 39 lang ang kambing mo. Tayyib. So, kailan ka ba magbibigay ng zakah? So, obligado ba yun? Hindi obligado. Pero, kalaunan, nung isang buwan ay nagkaroon ng anak ang isa sa kanila. So, naging 40 kambing. So, doon sa pagkapanganak ng isa sa kanila ay doon ka magsisimula ng pagbibilang ng haul. Na kapag umabot yun ng isang taon, ay kinakailangan mong magbigay ng zakah dahil umabot ng haul ang yung pagmamay-aring kambing. Wakadalaw malaka 18 misqalan wa rabahat shay'an fa shay'an fa hawluha mundu balagat 20. So dahil ang sukat ng pera ay 10 misqal,
So, hindi 20 miskal. So kapag halimbawa mayroon kang 18 miskal. So pagkatapos ay kumita ito at hanggang sa naging 20 miskal. So doon sa pag-abot ng 20 miskal, araw ng pag-abot nito ng 20 miskal, doon ka magsisimula ng pagbibilang ng haul ng iyong kayamanan sapagkat doon nagsimula ang pagbuo ng nisab ng iyong kayamanan. Tayyib? So yon. Wala yabni alwaris ala haulil mawrus. So ang waris naman ang taong nakakuha ng mana doon sa namatay, hindi magsisimula ang kanyang pagbibilang ng haul doon sa haul ng nagmana sa kanya, nagbigay ng mana sa kanya, kundi sa oras ng kanyang pagkuha ng mana, doon siya magsisimula ng pagbibilang ng haul. Wa yadummu al-mustafad ila nisabin biyadihi min jinsihi o fi hukmihi wa yuzakki kulla wahidin idha tamma hauluhu. Ibig sabihin, bawat kita na kinikita ng isang tao sa kanyang kayamanan ay kinakailangan tipunin niya yon. So, yung magkakapareha, halimbawa yung ginto, yung kita ng kanyang ginto, titipunin niya doon sa kanyang ginto, yung kita ng kanyang benepisyo o kita ng kanyang pilak ay doon titipunin sa kanyang pilak, yung kikitain niya doon sa kanyang mga hayop ay doon titipunin sa hayop. So, bawat kita na nakukuha ng isang tao ay ibibilang na yan o kabilang na yan doon sa asal ng kanyang kayamanan at kabilang na yun sa binibilang ng haul at doon ibabase sa haul ng asal ng kaniyang kayamanan. Tayyib. So, wa man kana lahu daynun aw haqqun min magsubin aw masruqin la'allana natawaqqaf fi hadhihi عند هذه المسألة. سنواصل بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. وهذا وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد. Dumating ang oras natin, natapos na ang oras natin. So, ganito ang ginagawa natin palagi. So, ibig sabihin, Yawmul Ahad, every Yawmul Ahad, ang tatalakayin natin ay ang tungkol sa zaka at yung tungkol naman sa sujudus sahu, yung imama, yung jama' at saka yung qasr hanggang sa matapos natin yung tungkol sa sala ay doon natin tatalakayin sa Yawmus Sabt. So barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum